So ngayon may tanggap tayo na Realme C11. Ang issue niya ay LCD. Another day, another repair tayo ngayon guys. So yung client natin ay estudyante, kapitbahay lang natin. Kaya hindi natin sinilin ng mataas, talagang discounted pang lalo kung mga estudyante katulad natin. So yan, tara, usahan natin yan. Baga para tapos ano po yung LCD natin. Yan, ito yung LCD natin. Yan yung issue na, para gawin natin. Siyempre una tanggalin natin yung SIM tray. Grabe, basag na basag. Ang story load nito ay katagalan daw sabi niya. Pero may basag na siya tapos na naman. Kaya hindi siya pinagawa. Sa mga ganitong case guys, ang ginagamit natin yung machine kasi ito marami itong video. Medyo nakakagod kaya nakapaya nito. Ngayon, tanggalin na natin yung kanyang mga tornilyo. Hindi guys, sarili pa. Wala pang repair, paano pala kanyang nalo. Siyempre yung lagi tatanggalin yung battery para yung sure yung unit. Kasi natin natanggal din natin yan kasi minsan makikita yan sa gamit. Sa mga ganitong unit guys, sa mga LCD issue, ang tinatanggal natin lagi. Battery tapos lakangat siya tapos tigas na ito guys. Ang tigas niya guys, hindi kaya ng aking powers. Nalimitan natin yung paningin. Grabe na progress. Talagang sariwan-sariwan. Lagi nang nag-reverse ang battery guys. I-ano mo lang, plancha nyo lang or ilapat mo ulit para maganda yung pinagay. Siya nito na yung LCD niya. Pag natin yung connector yan, pwede mo siya kandali sa kabila. Yan yung LCD niya. Bali yung LCD niya guys, original pa rin pero napadikitan niya na dati. Nandun talaga yung mga sakit ng mga cellphone natin. Pagka sobrang katagalan na hindi pa nasisira, normal yung unang nabibigay ay yung mga glue na sa gilid kaya pinapadikitan nila sa mga division. So natanggal na natin, linisan na natin yan. Dapat walang matitira rito na glue kasi nilalapat natin yung bagong LCD. Kaya kung napapansin nyo, nakikita ito. Dapat dahan-dahan lang kasi minsan nasisira yung frame niya pagka nilinan. So dapat dahan-dahan lang tsaka pulido lang. Tapos natin siya malinisan sa gilid, syempre i-brush natin para pulido yung pagkakapalinis niya. Ginagamit yung brush ito, yung mga pang-revolve na brush para matigas para nakanggal yun. Mahal ka niya, ay mga tirang glue. Dito pag brush nyo rito guys, pangat nyo yung camera pa rin yung magkaroon ng tubig. Ito kasi airface to para maging malinaw pagka may kausap sa calls. Siyempre, may sabog na pag yung camera ingatan kasi may hirap naman gumagamit yung client natin. Kabilang side naman, papers, palabas. Ipaglilinis natin guys, yung bagay yan kasi magkapinit mo yung LCD, hindi siya angat, tsaka maganda siya paglilitan. So yan, malinis na. Ito yung itsura ng mga cellphone guys pagka pinapalitan ng LCD. Kaya malinis na, lagyan natin yung LCD natin bago. Ito pala guys, mayroon pa itong warranty. Hindi pa natin tinatanggal lagi yung mga scotch tape or tape. Sorry yung tape. Pero ito pwede ito tanggalin base sa supplier natin. Kasi dyan madalas nagkaroon ng rose touch na dyan tinatanggal. Pero yung plastic ay may plastic pa kasi yan. Bawal yung tanggal. Ayun yung magsisilbing warranty natin sa supplier. Para if ever magluka yung isang unit na LCD na bagong bilhin natin, mababalik natin sa kanila. Babaka sila natin tapos papalitan ng bago. Wala tayong magkano. Pero mas maganda pa rin yung ino-order natin sa supplier. Kasi meron mga times na guys, may mga customer na nag-order through online ngayon. Pag na-order nila through online, ipapakamit sa atin. Yung mga ganun guys, hindi na natin binibigyan ng warranty. Kasi hindi sa atin galing. Tsaka sa Shopee guys, mahirap mag-return ng isang item. Matagal yung process. So pag nalagay na natin, balik na natin siya, takpan na natin yung balik natin po. Para may kapit ulit yung battery. Kasi nakapit yung battery. Dapat malapat. Yan, malapat siya. Kanyang battery. Wala nang dikit guys, lagyan natin siya ng scotch tape. Para kahit malog yung cellphone, hindi siya nakalog yung battery niya. Tsaka if ever mabagsak man, hindi agad mapupunit yung ito kasi nasisira ito pag nabagsak kasi malog yung battery. So maganda na yung safe kaysa back jam. Tsaka para na rin sa tipid ni client. Ayan, testing muna natin bago natin i-lock or i-fix. Wala siya ano guys, bali sirado pala. Sabi pala ni client, sirado pala yung kanyang power switch at mga switch niya. Gagawin natin kasi wala pa naman budget yung kapitbahay natin. Sabi niya naman, pagka na-open niya naman daw, hindi naman niya nilalonggat. Kaya nagagamit na kahit sila yung power switch. Sa mga ganitong case guys, para mag-open siya pagkagaling yung shutdown, direct natin yung switch. Kasi ayaw pa ipagawa ni customer. Yan, lumos na siya guys. Tawag dyan direct. Kasi sila yung power switch. Nata lang natin mahugot kasi ulitin natin yung pwede mahugot. Testing lang muna natin yung unit kung okay yung touch. Pagka okay, bilhin na natin. Ay, i-lock na natin. Kung napapansin nyo yan guys, may butas kasi hindi pa natin rin nilipat. Ayan, nilipat. Pagka nagganyan guys, kasi dinirect natin ang switch, i-ano nyo lang, reboot nyo lang. Tapos pagka nagbukas siya, okay na yan. Ngayon, lipat natin yung tap ng kanyang airface para maganda pa rin tingnan. Kasi minsan may mga times na nakakalimot ng mga technician doon balik. So akala ng customer nila nalaglag, ganun, wala. Pero minsan hindi yan ibabalik. Sa technique ko guys, pag tinatanggal ko, hinihinitan ko lang. May ibang technician dyan ang alam ko nililiquid nila or tinatanggal nila. Ako hinihinitan ko para malambot siya hanggang hindi malipod yung mismong airface na pakit. Yan, pagka mainit na, tsaka natin siya sampitin. Yan, para mabilis siya matanggal basta hinihinitan tayo, lipad. So, mabilis siya matanggal basta mainit siya. So ito na yung pinagtanggalan natin ng LCD. Tapos yan, para hindi natin dikit na susok sa LCD, inikit na natin sa frame ng unit. Dito, inikit natin dito. Yan, inikit natin dyan.
guys, kaya natin dinilitan. Para sa susunod na i-repair siya or papalitan, ibabalik yung LCD, huwag naman sana mag-back dyan. Meron na siyang takip at hindi siya manalo. Di ba? Yan, may harang na siya. Yan, so may diorang switch siya. Direct natin sa charge para mag-open yung screen. Yan. Ano, touch naman. Testing natin yung touch bago natin siya i-fix. Tapan na natin yung basta nagta-touch. Okay naman, tatapan na natin. Yung password kasi hindi natin nahingi, kaya di natin mabuksan. Yan, lagyan natin yung kanyang takip. Siyempre yung fingerprint naman. Ganun din yung tip-tip na ibang technician guys, para sa iba dyan na lang tip-tip nila. Pagka nalagyan nila yung takip ng earpiece. Malaking bagay talaga pag meron pang ng tools. Kasi sa mga Android, sobrang dami kang video. Tulad niya ito, mabilis ng siya balik. So kaya tanggal yun kasi meron tayo ng power tools. Ito na yan, meron tayo yung tip niya. Tapos yung SIM card at SIM card. Yan, dalag pa yung cellphone. Pero yung touch okay na. Yan, lagyan mo na natin ng tape kasi under warranty kasi. Yan. Under warranty pa kasi. Scratch tape muna. Pagka okay na yung LCD kahit mga 3 days, yan, binibitan na natin. Pinawarranty natin para hindi nasasayang yung perang tayo. Lalo pagka dinikit agad, may times na nagkaroon. Kasi yung LCD na yan, machine ko yung gumagawa niya dahil hindi 100% all goods agad. Yan, okay na yan. Bigay na natin kay client yan. So, picturean pala muna natin. Ano po yun? Kaya restart ko lang para gumana yung fingerprint. Okay yan. Pagawa mo na yung button para magamit mo. Magkano ba ito? Kahit yung button niya, bigay ko na lang ng ano. Repair lang naman eh. Kahit 150 kasama tong ano, kasama tong nawalang pindutan. Tapos tatry natin remedyoan kasi ano. Ayun, basag na eh. Oo. Try natin remedyoan. 50. Oo. 150 na lang, okay na yun. Estudyante naman eh. Sige po eh. Didikita pa natin yan ha. 3 days pagka walang problema. Balik mo ito, dikita natin. Pero pagka yung LCD niya nag-ghost that, balik mo lang dito, balikan natin, wala namang bayad. Para hindi sayang yung pera. Tapos ingatan mo siya mabasa kasi scratch free pa lang yan. Bawal pa yan, bawal pa yan. Kasi pagka dinikita natin, wala nang warranty, hindi natin mapapalitan yan. Ingatan mo mabasa para pagka mapalitan natin sa supplier. Ingatan lang, lagyan mo lang ng case. 3 days. 3 days, okay na yun. Dikita nga natin. Sige po eh.